Kumusta mga kasaliksik? Ano kaya ang magiging kinabukasan ng Russia sa gitna ng patuloy na galit ng Europa sa kanilang agresibong hakbang? Hanggang saan kaya hahantong ang tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansang ito? Sa harap ng nagpapatuloy na sigalot sa Ukraine, lalo pang tumitindi ang galit at pagkakaisa ng mga bansang Europeo upang pahirapan at supili ng Russia sa pamamagitan ng sunod-sunod na parusa na pinatutupad ng European Union, EU. Nitong nakaraang mga araw, naglabas na ang Europa ng panibago at mas pinalakas na pang-11 na pakete ng mga parusa laban sa Russia na naglalayong lalo pang higpitan ang implementasyon ng mga dati ng umiiral na paghihigpit. Hindi lamang simpleng banta ang hatid nito, kundi isang malinaw na babala na naglalayong itulak ang ekonomiya ng Russia sa gilid ng pagbagsak upang piliting umatras ito sa kanilang ginagawang panggigipit sa Ukraine. Muling nagpatibay ang Europa ng kanilang posisyon sa isyu ng Russia at Ukraine sa pamamagitan ng pagdedeklara ng mas matinding paghihigpit, partikular na sa sektor ng enerhiya. Ang Russia na matagal nang umaasa sa pagbebenta ng langis at natural gas sa mga bansang Europeo ay napilitang harapin ngayon ang matinding dagok sa kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Sa ilalim ng pinakahuling hakbang ng EU, tuluyan ng ipinagbabawal ang pag-import ng langis at gas mula Russia. Isang hakbang na tiyak na mag-iiwan ng napakalaking epekto sa ekonomiya ng Russia. Ang pagpapasyang ito ay hindi naging madali para sa Europa na labis ding umaasa sa enerhiya mula sa Russia. Ngunit malinaw ang mensahe nila. Mas mahalaga ang dignidad, soberanya at kaligtasan ng mga bansa kaysa anumang ekonomikong benepisyo na maaari nilang makuha mula sa agresibong bansa. Hindi natatapos sa enerhiya lamang ang pagsasagawa ng mga parusa dahil pinatutukan din ng Europa ang mga mismong tao na nasa likod ng marahas na pag-atake sa Ukraine. Sa pangunguna ng EU, maraming pangunahing oligarko, politiko, at matataas na opisyal ng Russia ang direktang tinarget ng mga parusa. Ginawa ito sa pamamagitan ng pag-freeze sa kanilang mga asset at ari-arian na nasa loob ng teritoryo ng mga bansa ng EU. Sa simpleng salita, lahat ng ari-arian, mga bank account, at kahit anong pinansyal na pagkukunan ng mga taong ito ay hindi nila maaaring galawin o gamitin bilang panustos sa kanilang mga operasyon. Isa itong matalinong hakbang na ginawa ng Europa upang matiyak na mas ramdam ng mga prominenteng tao sa gobyerno ng Russia ang epekto ng kanilang ginagawang pananakop sa kalapit na bansa. Sa panahong ito, tila hindi na maaaring magkubli o magtago sa likod ng kanilang impluensya ang mga opisyal na ito dahil mismong ang kanilang mga sariling ari-arian na ang nilalagay sa peligro. Bukod pa rito, kasama rin sa mga paghihigpit ang mahigpit na pagbabawal sa pag-export patungong Russia ng mga teknolohiyang militar at dual-use goods. Mga kagamitang maaaring gamitin hindi lamang para sa sibilyang layunin, kundi maging sa mga operasyon ng militar. Layunin ng parusang ito na pigilan ng Russia na magkaroon ng kakayahang ipagpatuloy at lalo pang palakasin ang kanilang arsenal na ginagamit nila upang dominahin ang Ukraine. Kung noon ay malaya nilang nakakamit ang mga makabagong teknolohiya mula sa Europa, ngayon ay naging imposibleng gawain na ito. Malinaw na ipinapakita rito ng Europa na hinding-hindi nila kukonsentihin ang anumang aksyong militar na walang malinaw na dahilan at tanging hangaring manakot at magpakalat ng karahasan. Ang mga paghihigpit na ito ay lalo pang pinaigting sa pamamagitan ng pagpapalawak sa sektor ng pananalapi. Isinagawa ng EU ang mas malawakang pagbabawal sa anumang uri ng transaksyon na kinasasangkutan ng mga pangunahing bangko ng Russia. Isang hakbang ito upang ipakita sa Russia na hindi na sila maaaring makipagkalakalan ng madali sa alinmang bahagi ng Europa. Dahil dito, mahihirapan ang mga bangko ng Russia na magsagawa ng mga transaksyong pinansyal, magproseso ng mga internasyonal na paglipat ng pera,
o makapagbigay ng mga pautang sa mga pangunahing kumpanya ng bansa. Ang resulta nito ay mas mahirap na paggalaw ng ekonomiya at matinding limitasyon sa pinansyal na kapasidad ng Russia upang pondohan ang kanilang patuloy na operasyon sa Ukraine. Hindi na may kakaila na nasa punto na ang Europa, kung saan hindi na nila titigilan ang Russia hanggat hindi nito inilalayo ang kamay nito mula sa kalayaan at kapayapaan ng Ukraine. Sa gitna ng matinding pagkakaisa, malinaw na ipinapakita ng EU na kaya nilang ipatupad ang kanilang mga pulisiya ng may determinasyon at tapang. Ang kanilang mga hakbang ay hindi lamang simboliko. Bawat hakbang ay may malinaw na layunin at pangmatagalang epekto. Patuloy ngayon ang tanong ng marami. Hanggang kailan kakayanin ng Russia ang patuloy na paghihigpit mula sa mga bansang dating kakampi nito sa ekonomiya? Unti-unting sinasakal ng Europa ang ekonomiya ng Russia sa pag-asang hindi na nito kakayanin pangpunduhan ang mga agresibong operasyong militar. Ngayon, malinaw ang mensahe ng Europa. Hindi sila titigil hanggang hindi na ipaparamdam sa Russia ang kabayaran sa kanilang mga maling desisyon. Sa harap ng mas pinalakas na mga hakbang na ito, magiging sapat kaya ang mga parusang ito upang tuluyang patigilin ng Russia sa kanilang ginagawang agresyon? At higit sa lahat, handa ba ang Russia na harapin ang ganitong klase ng matinding presyon mula sa Europa na determinadong ipagtanggol ang soberanya at kapayapaan ng kanilang kalapit na rehiyon? Sa mga susunod na araw, tiyak na magiging mas mainit pa ang sitwasyon at mas marami pang mahahalagang balita ang aabangan. Ngunit malinaw sa ngayon na walang balak umatras ang Europa sa laban. At higit kailanman ay nakatutok ang buong mundo sa magiging susunod na hakbang ng Russia sa gitna ng lumalalim na galit ng mga bansang Europeo laban sa kanila. Sa gitna ng patuloy na agresyon ng Russia laban sa Ukraine, paano tumutugon ang Europa upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at suporta sa bansang ito? Ano ang mga hakbang na kanilang isinasagawa upang matiyak ang seguridad at integridad ng teritoryo ng Ukraine? Ang European Council, bilang pangunahing institusyon ng European Union, EU, ay mariing kinundena ang patuloy na agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Sa isang pahayag, nanawagan sila para sa agarang pagtigil ng mga pag-atake at paggalang sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Ukraine. Ang pagkondena na ito ay nagpapakita ng matibay na posisyon ng Europa laban sa anumang uri ng paglabag sa internasyonal na batas at karapatang pantao. Bukod sa pagkondena, ipinahayag din ng mga lider ng EU ang kanilang buong suporta sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Ukraine. Sa isang kamakailang summit sa Brussels, kung saan dumalo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, binigyang diin ng mga lider na ang seguridad at depensa ng Europa ay hindi hiwalay sa seguridad ng Ukraine. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, ang suporta sa Ukraine ay mahalaga upang makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Upang matugunan ang mga banta mula sa Russia, pinalakas ng Europa ang mga hakbang sa seguridad sa mga hangganan ng silangang Europa. Sa isang emergency summit sa Brussels, nagkasundo ang mga lider ng EU na dagdagan ang paggasto sa depensa upang palakasin ang kakayahan ng Europa na ipagtanggol ang sarili. Ipinanukala ni European Commission President Ursula von der Leyen ang isang plano na maaaring maglaan ng hanggang 800 bilyon, kabilang ang 150 bilyon na pautang para sa sama-samang pagbili ng mga kagamitang pangdepensa ng Europa. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang depensa ng Europa sa harap ng mga banta mula sa Russia. Bukod sa pagpapalakas ng depensa, pinalawak din ng Europa ang mga programa ng tulong militar at humanitarian aid para sa Ukraine. Sa isang pahayag, nangako ang EU na magbibigay ng karagdagang suporta sa Ukraine upang matulungan ang bansa na ipagtanggol
ang sarili laban sa agresyon ng Russia. Kasama sa mga tulong na ito ang pagbibigay ng mga armas, pagsasanay sa militar, at iba pang uri ng suporta upang mapalakas ang kakayahan ng Ukraine na labanan ang mga pag-atake ng Russia. Ang pagkakaisa ng mga miyembro ng EU ay malinaw na ipinakita sa kanilang sama-samang pagtugon sa mga hamon na dulot ng agresyon ng Russia. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa politika at ekonomiya, nagkaisa ang mga bansang Europeo upang ipakita ang kanilang suporta sa Ukraine at ipagtanggol ang mga prinsipyo ng demokrasya at kalayaan. Ang pagkakaisang ito ay mahalaga upang matiyak na ang Europa ay nananatiling matatag sa harap ng mga banta mula sa labas. Sa kabuuan, ang Europa ay patuloy na nagpapakita ng matibay na suporta sa Ukraine sa pamamagitan ng mariing pagkondena sa agresyon ng Russia, pagpapalakas ng depensa, pagbibigay ng tulong militar at humanitarian aid, at pagpapahayag ng pagkakaisa sa harap ng mga hamon. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Europa na ipagtanggol ang mga prinsipyo ng kalayaan, demokrasya at integridad ng teritoryo laban sa anumang uri ng agresyon. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Europa at Russia, lalo pang pinaigting ng European Union, EU, ang kanilang mga hakbang upang labanan ang mga hybrid na banta na nagmumula sa Russia. Kamakailan lamang, nagtatag ang EU ng isang bagong balangkas ng mga parusa na naglalayong tugunan ang mga destabilizing na aktibidad laban sa EU at sa mga miyembrong estado nito. Ang bagong balangkas na ito ay nagbibigay daan sa EU na targetin ang mga individual at entidad na sangkot sa mga aksyon at patakaran ng gobyerno ng Russian Federation na sumisira sa mga pangunahing halaga ng EU, seguridad, kalayaan at integridad ng mga miyembrong estado nito. Kabilang sa mga hybrid na banta na tinutugunan ay ang pag-undermine sa mga prosesong elektoral, sabotahe sa mga pang-ekonomiyang gawain, disinformation, at malisyosong aktibidad sa cyberspace. Bilang bahagi ng mga hakbang na ito, pinalakas din ng EU ang kanilang mga programa sa cybersecurity upang protektahan ang kritikal na infrastruktura ng rehiyon. Layunin nitong mapigilan ang mga cyber attacks at iba pang malisyosong aktibidad na maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga sistema ng komunikasyon, enerhiya at iba pang mahahalagang serbisyo. Bukod dito, pinatibay ng EU ang kooperasyon sa pagitan ng mga miyembrong estado upang labanan ang mga hybrid na banta mula sa Russia. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng impormasyon at best practices, mas magiging handa ang bawat bansa na harapin ang mga posibleng pag-atake at disinformation campaigns. Upang mapataas ang kamalayan ng publiko tungkol sa mga hybrid na banta, pinalawak ng EU ang mga kampanya sa edukasyon. Layunin nitong turuan ang mga mamamayan kung paano matukoy at labanan ang disinformation, pati na rin ang iba pang anyo ng panlilinlang na maaaring gamitin ng mga kalaban upang destabilize ang lipunan. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng EU na protektahan ang kanilang mga miyembrong estado mula sa mga banta na nagmumula sa Russia sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga parusa, cybersecurity measures, kooperasyon, at edukasyon. Layunin ng EU na mapanatili ang seguridad at integridad ng rehiyon sa harap ng patuloy na mga hamon. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Europa at Russia, ang European Union, EU, ay nagpatupad ng serye ng mga parusa na naglalayong pahinain ang ekonomiya ng Russia bilang tugon sa kanilang agresyon laban sa Ukraine. Ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng malawakang epekto sa iba't ibang sektor ng ekonomiya ng Russia, kabilang na ang pagbagsak ng halaga ng ruble,
pagbaba ng produksyon ng langis at gas, pagkawala ng access sa mga teknolohiyang militar, pagbaba ng foreign direct investment, at pagtaas ng inflation rate. Una, ang sektor ng pananalapi ng Russia ay labis na naapektuhan ng mga parusang ipinataw ng EU. Ang pagbabawal sa mga transaksyon sa mga pangunahing bangko ng Russia ay nagresulta sa pagbagsak ng halaga ng ruble. Ang paghihigpit sa pag-access sa international na sistema ng pananalapi ay nagdulot ng kawalan ng tiwala sa pera ng Russia, na nagresulta sa pagbaba ng halaga nito kumpara sa iba pang mga pangunahing pera. Ang pagbagsak ng ruble ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga imported na produkto, na lalong nagpalala sa sitwasyon ng ekonomiya ng bansa. Pangalawa, ang sektor ng enerhiya ng Russia ay labis ding naapektuhan ng mga parusa. Ang pagbabawal sa pag-import ng langis at gas mula sa Russia patungo sa EU ay nagresulta sa pagbaba ng produksyon ng mga ito. Ang EU ay isa sa mga pangunahing merkado ng langis at gas ng Russia, at ang pagkawala ng access sa merkadong ito ay nagdulot ng malaking kawalan sa kita ng bansa. Bukod dito, ang pagbaba ng produksyon ay nagdulot din ng pagkawala ng trabaho sa sektor ng enerhiya, na lalong nagpalala sa sitwasyon ng ekonomiya. Pangatlo, ang sektor ng militar ng Russia ay naapektuhan din ng mga parusa. Ang pagbabawal sa pag-export ng mga teknolohiyang militar at dual-use goods patungo sa Russia ay nagresulta sa pagkawala ng access sa mga makabagong teknolohiya na kinakailangan para sa modernisasyon ng kanilang sandatahang lakas. Ang kawalan ng access sa mga teknolohiyang ito ay nagdulot ng pagkaantala sa mga proyekto ng modernisasyon at nagresulta sa pagbaba ng kakayahan ng militar ng Russia. Pang-apat, ang foreign direct investment, FDI sa Russia, ay bumaba rin dahil sa kawalan ng tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan. Ang mga parusa at ang pangkalahatang kawalang katiyakan sa ekonomiya ay nagdulot ng pag-aatubili sa mga mamumuhunan na maglagak ng kapital sa bansa. Ang pagbaba ng FDI ay nagresulta sa pagkawala ng mga oportunidad sa trabaho at pag-unlad ng ekonomiya. Panghuli, ang inflation rate sa Russia ay tumaas bilang resulta ng mga paghihigpit sa kalakalan at pananalapi. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay nagdulot ng pagbaba ng purchasing power ng mga mamamayan, na lalong nagpalala sa sitwasyon ng ekonomiya ng bansa. Sa kabuuan, ang mga parusang ipinataw ng EU laban sa Russia ay nagdulot ng malawakang epekto sa ekonomiya ng bansa. Ang pagbagsak ng halaga ng ruble, pagbaba ng produksyon ng langis at gas, pagkawala ng access sa mga teknolohiyang militar, pagbaba ng foreign direct investment, at pagtaas ng inflation rate ay ilan lamang sa mga hamon na kinakaharap ng Russia sa kasalukuyan. Ang mga epekto ng mga parusang ito ay inaasahang magpapatuloy sa hinaharap, na maaaring magdulot ng mas malalalim na problema sa ekonomiya ng bansa.